Eto po ang magiging topic natin for today. Cayetano at Robin Padilla ikukulong. Naku, sabi ko naman sa inyo yan talaga ang style nila. Pangalawa, Romualdez, tatakas or patatakasin. Pag-usapan po natin yung nadidinig natin na grand plan ng Marcos Romualdez conspiracy. Di umano. Pangatlo, Robin at Tito Soto, pinagkukumpara. Yan po ang usapin di ba? Parehas artista, parehas sikat, pero pinagkukumpara ng DDS at ng Pinklawan, ng mga loyalista, at et cetera, et cetera. Mamaya, sasagutin po natin anong pinagkaiba ni Robin Padilla at ni Tito Soto. Cheers! Kuha kayong Pepsi. Pangapat, BBM nahuli sa panloloko. Ayan. Marami nang nahuli sa kanya pero merong modus. Merong modus silang gagawin ngayon. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad sa ating topic. Pero bago yan, nagpapaalala lang po, napakalaking tulong po ako'y nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa channel ni Coach Oli News. Pero sana, konting lambing, i-like nyo po itong video na ito. Malaki po ang magagawa niyan sa algorithm. So i-like nyo po agad pag nakita nyo itong video na ito. And sana doon sa mga hindi pa po subscriber sa YouTube, subscribe po kayo. Kung kayo naman ay nanonood sa Facebook, follow po. Paki-check nyo kung nakasubscribe kayo sa YouTube at naka-follow kayo sa Facebook. Kung hindi, baka naman. Okay? Libre lang naman po yan. Okay? Diretso na po tayo agad-agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ako, dito po natin pag-usapan na sasampahan na daw ng kaso ito si Martin Romualdez ng Ombudsman. Pero, di ba ang tagal na nating narinig yan? Pero ngayon daw sabi mismo, hinog na yan. Pag-usapan po natin. Abril nang isyuhan ng Sandigan Bayan 7th Division si dating House Speaker Martin Romualdez ng precautionary hold departure order. Ito'y dahil iniimbestigahan ng Ombudsman si Romualdez sa mga reklamong plunder at money laundering. Pero nakatanggap umano ng intelligence report ang Ombudsman na nagbabalak pa ring makalabas ng bansa si Romualdez. Matagal na naming gustong i-file to. Nandito na tayo sa punto na ito. Sana po hindi masayang yung ating trabaho. Nire-remind yung ating law enforcement agency. Teka muna, paputol natin dyan Ang tagal nyo nang tinatrabaho yan. Utoy, attorney, sana naman totoo na yan. Kasi alam nyo, ang dating talaga sa taong bayan, talagang ginagawa nyong tanga. Ang dating sa taong bayan, scammer kayo. Kasi isipin ninyo, ito yung matinding tanong ng taong bayan Wala pang nakukulong na mastermind. Oo, ikinulong nga si Remulla, kinulong nga si Marcoleta, kinulong nga si Jinggoy, kinulong nga si Defensor. Pero ang tanong doon, may connection ba yan sa flood control scandal? Ang tanong, may connection ba yan sa ghost projects? Kasi pag tiningnan ninyo, hindi po tayo naghuhusga kung sila ay tama or mali. Pero alam ko, wala po silang kasalanan. Pero wag na natin puntahan yun. Wag ko munang pag-usapan yun. Baka sasabihin nyo, bias ka, Coach Oli. Hindi po. Kasi kahit po sasabihin natin, yun ay may katotohanan, kakapiranggot po yun. Sa laki po, trillion po ang nawawala sa flood control scandal. Kahit sino doon sa mga nakakulong, napaka-imposible po na sila ay mastermind. Napaka-imposible po na sila dapat ang pinag-iinitan. Kaya magtataka ka, bakit nakatutok sila doon sa impeachment ni VP Sara na ang pinag-uusapan ay 125 million pesos lang. Samantalang, ang daming ebidensya laban sa mga ibang politiko na milyon, bilyon ang natatanggap. Di po ba? Tapos hanggang ngayon wala pa.
Tapos matagal nang sinasabing may kaso. Pero kaya nga, aasahan namin yan. Dahil po, hindi namin po tatantanan to. Pasensya na, Boying Remulla. Matagal na pong mainit ang taong bayan sa inyo. Marami ako natatanggap na mensahe. Coach Oli, silipin nyo naman yan. Bakit yan nakafocus sa impeachment? Impeachment. Walang mapupuntahan yung impeachment na yan. Kahit ano man maging resulta niyang impeachment na yan, gutom pa rin tayo. Kahit ano man maging resulta niyang impeachment na yan, tuloy pa rin ang nakawan ng gobyerno. Abay, kalampagin nyo na yan si Boying. Kasi kung sino-sino mga hinahabol. Kaya nga naman yan naman ang hamon namin sa inyo, magpakalalaki naman po kayo. Kung tutuluyan nyo po at tutuluyan yan si Romualdez, let your yes be yes and your no be no. Kung tuluyan nyo na. Huwag nyo na kaming ginagago. Kasi pakiramdam namin, pakiramdam ng taong bayan, nakakatanggap kayo ng pera. Kaya hindi nyo maimbestigahan ng totoo yung mastermind ng flood control. Matotoo man yan or hindi, ano ang ine-expect nyong iisipin ng taong bayan? Di po ba? Yun ang i-expect ng taong bayan eh. Given na po yun. Kasi nga palayo tayo ng palayo sa flood control. Hanggat palayo tayo ng palayo sa flood control, hindi nyo maiiwasan sa taong bayan na huhusgahan kayo. Kaya nga kailangan magpakalalaki kayo dyan. Okay? So, etong issue ngayon. Patatakasin ba or tatakas? Kasi may report na gustong lumabas ng bansa si Romualdez. Dito tayo ngayon magkakaalaman. Napaka-importante nitong binanggit ni Utoy. Kasi kung makakalabas ng bansa si Romualdez, isa na naman itong panggagago na itong mga taong gobyerno sa atin. Pinaasa-asa lang tayo sa sasampahan ng kaso, sa mangalawa, mga 3 araw, nakatakas na. Di ba? Hindi po pwede na gano'n, kaya kailangan bantayan nyo yan. Cargo nyo yan eh. Ang laki-laki ng intelligence funds ninyo. Bago ka palang lumabas ng airport, alam nyo po ba, para doon sa mga hindi nakakaalam, meron kang pinipil-upan, nakakalimutan ko na yung pinipil-upan eh. Hindi ka basta-basta makakalabas ng bansa. So malalaman, nasa record nila yun. At dadaan ka sa immigration. Alam nyo po ba, siguro sa simula nang naging presidente si Bongbong Marcos at ako'y lumalabas ng bansa, siguro mga 3-4 na beses doon, ang tanong sa akin, government official ba ako? Oo, totoo po yan. Yan po ang tanong sa akin. Government official ba? Kung ako natatanong, kung government official ba ako? Kasi kailangan mo ng permit. May sulat bago ka lumabas. Yung klase ba ni Tambaluslos makakalabas yan nang hindi ninyo alam? Imposible po yun. Yun, Igob, naalala ko na fifilapan mo, Igob, malalaman nilang palabas ka ng bansa. So hindi yan makakatakas. Huwag po tayong maglokohan. Hindi yan makakatakas kung hindi nyo patatakasin. Ngayon, sasabihin ninyo, baka backdoor. Kasi uso yan eh. Yung iba, may mga nadidinig tayo or meron tayong, dahil sa experience natin before, na kami po ay pumupunta ng Malaysia, meron mga Pilipino doon nagba-backdoor, sumasakay ng bangka, galing dito sa Pilipinas, di ko na alam, sasabihin ko saan lugar, papunta ron. Sa Malaysia, papuntang Tawau. Doon sa mga kakaalam, if you know, you know. Diba? Pero hindi po ako tumakas ha. Pinapaalala ko lang dahil sa trabaho ko before, maraming mga Pilipino doon na TNT. Nasa band industry po kami. So kaya alam ko yan.
Yan ang sinasabi, baka naman makakatakas do'n si pambihira, sa laking mama ni Romualdez, makakatakas sa inyo. 'Di ba? Bakit hindi ninyo bantayan? Sa madaling salita, 'wag na po tayong magpalusot, 'di ba? Kasi kung gusto nyong bantayan si Romualdez, gusto nyo. Sa laki ng pananagutan niya sa Pilipinas, whether ito ay nasa investigasyon pa lang o hindi, sa laki po nun, nung paratang sa kanya, hindi po siya dapat makatakas. Pati na rin ang ating border control, to please watch out dahil malamang sa hindi niyan, lalabas ho siya sa informal channels. Nakatakda ng mag-preliminary investigation ng Ombudsman sa reklamong plunder at money laundering laban kay Romualdez at dating Congressman Zaldico. Pagkasagot ni Romualdez sa mga alegasyon laban sa kanila, magdedesisyon ng panel of investigators kung magsasampa na ba ng kaso o hindi Ito, sa Sandigan Bayan. ayan. So ngayon, ang sasampahan ng papakasuhan ng plunder ay si Tambaloslos, itong si Martin Romualdez at saka si Zaldico. Ngayon, eto yan. Baka mamaya, strategy na naman yan. Bakit ko po nasasabi? Kasi yan po ang nadidinig natin. Oo. Yan po ang sinasabi ng bubuit natin. Yan po ay Class A information na natatanggap ko. Very possible na ito po ay exit plan ni Romualdez. Kasi tandaan nyo po dalawa yung na-impeach. Dalawa yung sinampahan ng impeachment sa Congress, di ba? Tama o mali? Tama or tamang-tama? Si Sara at si Marcos. Yung kay Marcos hindi nag-push through. Yung kay Sara nag-push through. Sa madaling salita, drama-drama. Para lang, mema. Mema sabi na patas sila. Sinampahan ng kaso parehas eh. Ganyan din yan nangyari. Kamakailan lang. Kay Cayetano. Tama po ba? Yung kay Cayetano naman, ang gustong paimbestigahan ng NBI, itong SEA Games. Na ang tatamaan, di umano, ay si Dizon at saka si Cayetano. Tapos biglang pihit ang Malacanang. Announce si Auntie Claire. Absuelto na si Dizon. So naiwan si Cayetano. Tapos si Cayetano ang babakbakan. Ngayon ang usapin ngayon, sa Taguig naman sila mag-iimbestiga. Nakikita niyo halimbawa? Baka mamaya eto na naman po sila. Drama na naman. Si Romualdez at saka si Zaldico iimbestigahan. Tapos lalabas sa report ng ombudsman, malayo. Walang magpapatunay na si Romualdez, walang ebidensya na siya ay dapat kasuhan ng plunder. Ang dapat kasuhan talaga si Zaldico. Ang problema, wala si Zaldico. So, anong gagawin ng gobyerno? Meron na silang sacrificial lamb. Si Zaldico. O di hayahay na buhay ni Marcos. Hayahay na buhay ni Tambaloslos. Hindi lingid sa inyong lahat, sinabi ni Tambaloslos, I will not go down alone. Ibig sabihin, una, inaamin niya meron siyang pagkakamali. For me, that is an admission. Pero, hindi ako mag-isa. Merong mastermind. At alam naman ng marami, ang mastermind dito si Bongbong. Kasi sino bang mag-a-approve ng mga budget? Di po ba si Marcos? Si BBM. So, ang tinutukoy nito si Romualdez ay si BBM. Huwag na nating paligoy-liguyin pa. Kaya nga, posibleng gawing escape plan itong si Zaldico. Ituturo na lang lahat nila kay Zaldico, pero si Romualdez wala talaga. So pag wala talagang kaso si Romualdez, tahimik siya.
Kasi hindi nila pwedeng kasuhan eh. Bubuelta kay Bongbong Marcos. Plunder to. Tandaan po natin, plunder din yung kinaso kay Marcoleta. At pag plunder po, kulong yan habang iniimbestigahan. Hanggang mag 2028, nakakulong yan. Diba? At pag upo ni BP Sara, tapos to si Romualdez, lalo siyang walang magagawa. Kaya gagawa po ng paraan yan ngayon. Tatakas or patatakasin. Patatakasin sa pamaraan na sasabihin hindi siya guilty or walang ebidensya or walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Posible ba yung Coacholi? Baka katang isip lang yan ng bubuwit mo. Kung ako tatanungin, posible. Bakit? Inimbestigahan to ng ICI, di ba? Siya at saka si Sandro Marcos. May nangyari ba dun sa ICI? Di po ba wala? Kaya nga umurong agad si Magalong. Dahil nag-iimbista si Magalong, tapos ayaw na siyang pag-imbestigahin. Diba? Tapos anong nangyari yung investigasyon? Executive session. Hindi na dinig. Ano ba sinisigaw natin noon? Gawin yung live, yung investigasyon. Anong sabi nila? Oo, gagawin naming live. Nung nagsimula na ginawang executive session, narinig nyo ba na naimbestigahan si Romualdez? Sige nga, taas ang kamay. Sinong nakarinig sa inyo ng live na naimbestigahan si Romualdez? Doon lang po tayo sa totoo. Sinong nakadinig sa inyo? Sinong nakadinig sa inyo na naimbestigahan ng ICI si Sandro Marcos? Diba? Pero sino ang may kakayanan na bastusin ang flood control scandal? Si Marcoleta ba? O si Romualdez? Kung ikaw nag-iisip, alam mo na sagot. Wag po yung kulay-kulay. Doon lang tayo sa totoo. Sino ang may kapangyarihan maglustay ng budget ng congressman? Si Defensor ba? O si Sandro Marcos? Bakit si Defensor ang nakaupo? Ay, bakit si Defensor ang nakakulong? Bakit si Defensor ang pinag-iinitan? Di ba palayo tayo ng palayo? Kaya nga very possible. Patatakasin to. Maaaring hindi palabasin ng bansa, maaari ding palabasin, pero posibleng gawing inosente. Kuno. Di po ba? Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, sapat at malakas ang hawak nilang ebidensya. Malaking tulong ang testimonya ng 8 dating security personnel ni Zaldico na naging starting point ng kanilang investigasyon. Yan, isa pa yan. Isa pang lokohan tong nangyayari. Di ba? Ano ang sinabi nila? Malaking tulong itong 18 Marines. Malaking tulong pala yung 18 Marines eh. Para habulin nyo si Romualdez. Bakit tayo nyo patawag sa Senate? Naglaan kayo ng impeachment ni BP Sara. Ulitin ko po sa inyo, hindi ko po minamaliit ang 125 million. Napakalaki po nun kung para sa akin. Napakalaki nun. Pero yung 125 million na confidential funds ni BP Sara ay barya sa mga dinideliver nitong 18 Marines. Ano yan? Itataya nila ang buhay nila? Wala lang. Hindi po ba? Ultimo ombudsman, ginamit yung kanilang testimony. Ibig sabihin, tiwala silang totoo. Ang problema ng gobyerno natin ngayon, hindi equal protection of the law. Double standard. Ang gusto nila, pipiliin lang nila yung papakinabangan nila na information, yung hindi, hindi.
Etong batas na ito applicable kay BP Sara, pero hindi applicable kay Bongbong Marcos at kay Sandro Marcos. Ganun po nangyayari. Pinatibay umano ito ng independent evidentiary trail na tumumbok kung paano itinago ang ninakaw na pondo ng bayan. In an apparent attempt to cover up the extraordinary wealth, the money was exchanged, commingled, and laundered through an elaborate scheme. The result? Numerous luxury houses and condominiums, extravagant investments in different industries. Hinahanda rin ng Ombudsman ang kasong Grand Conspiracy to Defraud the National Treasury kasama ang 10 iba pang personalidad. Sinusubukan pa naming kunan ng panig sina Romualdez at Co. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Itinanggi naman ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na may balak siyang umalis ng bansa. Sabi po ng kanyang abogado, walang plano si Romualdez na takasan ang legal na proseso at kailanman hindi siya nagtago. Nasa bansa at mananatilian niya ang mababatas sa Pilipinas hanggat hindi niya nalilinis ang kanyang pangalan. Binigyan din ng kanyang kampo na preliminary investigation pa lamang ang proceeding at hindi pa nangangahulugang nakitaan na ng pananagutan si Romualdez. Ayan, okay. So sabi niya, inosente pa si Romualdez. Una, pangalawa, hindi tatakas. Preliminary investigation pa lang. So dyan, hindi natin alam, baka mamaya, i-absuelto to ng ombudsman, ha? Kung hindi man ng ombudsman, i-absuelto nito ni Bongbong Marcos o i-absuelto to nung kung sino, Poncio Pilato. Kotsoli, legal ba yun? Bendalo na nga umiiral. Si Defensor nga nakakulong. Ito nga nakalaya. Lahat po ngayon po pwede nilang gawin. Hindi ako naniniwala na hindi nila pwedeng gawin yan. Alam nyo bakit? Kaya ako naiisip to. Isa pang rason, posibleng drama na naman to eh. Kunwari, inaano si Romualdez. Kunwari, kasi kita nyo biglang nahinog. Kakasuhan na. Bakit? Ipagyayabang mo na naman sa SONA. Kasi SONA na sa Lunes. Huwag nga tayong maglokohan. Bigla-biglan, ang tagal nang inaantay ng taong bayan. Ang tagal nyo nang nanangangako. Nauna pang nakulong si Marcoleta. Nataon na naman. Itong gobyerno na to, ang daming nagkataon. Si Cayetano biglang iimbestigahan yung 2019 SEA Games. Di ba? Lahat na lang nagkataon. Hindi raw papapasukin ng EDCA, pero pinapasok, nagkataon na naman. Paiimbestigahan kung sino-sinong kalaban, nagkataon na naman. Ano yan, nagkataon na naman? Nakakasuhan na? Si Romualdez kuno dahil mag-SONA? Kaya Bongbong Marcos, huwag kang supot. I respect you dahil presidente ka ng Pilipinas. But I don't respect you as a person. Sa totoo lang. Kasi pag hindi ito na kulong at sasabihing inosente na naman, kulang na naman ng ebidensya, pinagluloko nyo na naman ng Pilipino. Meron ka lang mapagyabang sa SONA. Ano pinagyabang mo noon sa SONA? Mahiya naman kayo. Hindi ka ba nahihiya hanggang ngayon? Yung mga congressman na merong mga ghost projects na kalaya. Hindi ka ba nahihiya doon, Bongbong Marcos? Pambihira kayo. Mag-isip kayong mabuti. Kung ganito ng ganito ang bansang Pilipinas, puro na lang salita, walang natutuloy. Anong ini-expect nyo sa mga Pilipino? Alam nyo kung ano?
Ito, ito ang mangyayari at gagawin sa inyo ng mga Pilipino. Ito ang paghihiganti ng mga Pilipino. Dito sila gaganti. Dito binubuhos ng Pilipino yung sama ng loob nila sa inyo. Yung galit nila. Diyan nila binabato. Diyan nila sinasabog. Hindi po grave threat yan, Huwag po kayong tanga. Hindi po grave threat yan. Kasi po, yung mga congressman natin nagtanga-tangahan Alam naman nilang hindi nananakot, hindi po grave threat yung sinasabi ni BP Sara. Pero pinalaki nila ng pinalaki para lang maisama. Okay? Tingnan nyo po. Dito po, gumaganti ang mga Pilipino. Ang trust rating ni Bongbong Marcos bumaba. From March, 35%. Ngayong June, 34%. Hindi po kung may sabi niyan SWS. Saan ka nakakita ng presidente mataas nang pumasok ang rating, nung umalis mataas pa rin? Makalipas ang 4 na taon, mataas pa rin. PRRD lang. Karamihan ng presidente, pagka panalo, mataas ang trust rating, lalabas, bagsak. Pero iba tong bagsak mo, Bongbong Marcos. Bagsak na bagsak. Tingnan mo si Sara. 57%. Ang layo. SWS yan. Sa katunayan, ito nga mataas ka pa Kasi 34. Yung iba nga negative. Pero pag titingnan po natin, sino ba yung sinisiraan ng sinisiraan? Si BP Sara. Huwag niyong sabihin, Coach Oli, nung June yan July ngayon. Ginawa yung survey nung June. Ngayon lang lumabas yung resulta. Miski na po. 4 na taon nang sinisiraan si BP Sara. Hindi po lingid sa inyong lahat yan. 4 na taon nang sinisiraan si BP Sara. Hanggang ngayon, sinong lumalabas na sira? Si Bongbong Marcos. Ito lang, simple lang yan Ito lang ang tanong. Kung hindi ka galit sa baha, bakit? Kasi nakakapagtaka Kaya ikaw pinklawan. Kaya ikaw DDS. Kaya ikaw loyalista. Kung hindi ka nagagalit sa baha ngayon, pambihira, saang planeta ka nakatira? Saang bansa ka nakatira? Malamang yan, hindi ka Pilipino. Malamang yan, wala kang pagmamahal sa Pilipino. Dahil dapat galit na galit ka na sa baha na nangyayari sa Pilipinas. Alam nyo, ikwento ko lang Kanina, nag-post ako sa Facebook. Sabi ko, ano bang katangian ng mga vloggers na naglusulputan ngayon, naglalabasan? Ano ba ang katangian ng mga vloggers na sinusundan at pinapanood ninyo? Kasi parang ang vloggers ngayon, kailangan malakas ka lang mambaboy, malakas ka lang magmura, at sip-sip ka lang kung sinong mataas na politiko. Wala akong pinakalanan. Mapa BDS vlogger, mapa loyalista vlogger, mapa pinklawan vlogger, pangkalahatan po. Ang dami na pong nagsusulputan ganyan, mapa DDS vlogger. Kailangan magaling ka lang mambaboy, malakas ka lang magmura, parang walang Diyos na nakakakinig. Sip-sip ka lang kung kaninong politiko. Ganyan na nangyayari ngayon. Pero sabi ko, huwag po natin kakalimutan kahit sinong vlogger ang sinusuportahan at pinapanood ninyo, huwag tayong lilihis dun sa tunay na problema ng Pilipinas. May mga magnanakaw
at ang ginamit flood control scandal. Sobrang nakawan. Aba, may mga comment sa akin. DDS shit ka. Sa akin, teka muna. Yung video na yun, pangkalahatan. Pwedeng tatama sa DDS, pwede kung ang vlog mo puro mura lang. Kung ang vlog mo puro pambababoy lang. Wala talagang nakukuhang information sa'yo. Dapat bumalik tayo doon sa problemang baha. Aba, ang daming nagagalit. Ikaw ang walang alam. Teka muna, wala naman ako sinabi sino may kasalanan doon sa baha. Kaya nga ang tanong diyan, kung hindi ka galit sa baha, bakit? Kung hindi ka galit sa flood control scandal, bakit? Nakakapagtaka, di ba? Kasi all the more lumayo si Bongbong Marcos sa issue ng flood control, the more niyang ilihis, whether intentional or by accident, babagsak at babagsak lalo ang trust rating niya. Negative na nga sa iba eh. Lalo pang babagsak. Lalo pang bababa. Kasi, paano ka magtitiwala? Ang problema ng taong bayan ngayon, gutom. Mataas ang bilihin. Mataas ang presyo ng bilihin. Ang solusyon nyo, impeachment. Ang solusyon nyo, imbestigahan yung SEA Games. Pambihira. Ano mangyayari? Then, you will expect tataas ang trust rating? Mag-isip kayo. Mag-isip kayo mga Pilipino. Yeah? Kaya nga ako sabi ko, I'm very confident na hindi ma-impeach si BP Sara. But regardless, kahit hindi ma-impeach si BP Sara, sinong papalit kay BP Sara iboboto ng taong bayan? Alam niyo kung bakit? Dahil Bongbong Marcos failed us many times. Hindi sinusolusyonan yung problema. Inililigaw yung problema. Exactly because maybe I think he is the problem. Kaya kahit ma-impeach si BP Sara, tutuloy po na lulubog si Bongbong Marcos. Ang style lang ng dito na gustong gawin ng Pinklawan, eto, ma-impeach si BP Sara, ilulutang nila ngayon si Lenny o whoever they want, tapos mamamayagpag na naman ng Pinklawan. Babalik na naman ang prangkisa. Nung nawala ng prangkisa, mamamayagpag na naman ng mga komunista, NPA, etc. etc. Yun ang gusto nila eh. Yung drugs, tataas na naman. Diba? Pero yun ang tingin nila. Kasi alam na ng taong bayan na nakikuntsaba ang Pinklawan kay Bongbong. Pinklawan is Bongbong, Bongbong Marcos is Pinklawan. Same banana. Kaya po, ipagpatuloy lang po natin ang laban. Ito'y matatapos at hindi rin po ito tatagal. Talaga namang bago ako ay naniniwala ito. Hindi naman natutulog ang Diyos eh. Kailangan lang natin matuto mga Pilipino na matutong bumoto. Kasi alam naman natin na ang laking galit ng Pilipino sa tatay nito si Marcos. Pero anong ginawa natin? Ninyo pala. Hindi ko po binoto yan, hindi ko po sinuportahan. Ibinalik. No? Pero sa tingin ko ngayon, palagay ko natuto na
ang mga Pilipino. Huwag pong kakalimutan na i-like po itong video na ito. And sana po doon sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Oli, subscribe po kayo. Okay? So abangan po ninyo ang aking mga gagawing vlogs. Sana po kayo ay magpatuloy sumuporta. Subscribe po sa channel ni Coach Oli. Coach Oli News sa YouTube, Coach Oli News 2 sa Facebook. Ha? Follow kayo. Subscribe sa YouTube, follow sa Facebook. Maraming salamat po. God bless everyone.